Hi, Yusek. Morning po. Ma'am, first po on VP Sara Duterte's comment regarding the prime water probe. Sabi niya po ay it's political and ginagawa lang daw po ito ng administrasyon dahil sa politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay senatorial candidate Villar. Ano po ang comment natin dito? We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Unang-una po, since 2023, nung pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at na ito ay nagasto sa loob lamang ng 11 days, yan din po ang kanyang nasabi. Napakaagang pamumulitika. Ngayon po, may issue pa rin po tungkol sa 12.3 billion nakuha findings patungkol po sa DepEd unsettled financial transactions ng DepEd sa pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba ang sasabihin niyang pamumulitika? Ngayon, patungkol po dito sa pagpapaimbestiga ng Prime Waters, tandaan po natin, marami na po na mga kababayan natin, ang customers po ng Prime Water, na siyang umiiyak. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. Well, anyway, namayagpag naman po ang Prime Waters noong taong 2018 sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At ang nais lang po sana natin, kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Tandaan natin, ang Prime Water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Yusek, we have a follow-up question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Mamingi lang po ng details dun sa investigation. Which agency will investigate Prime Water at kailan po ito magsisimula? Nag-start na po. Ngayong araw na to. Ang luwa. We have another follow-up question from Maris Umali, GMA7. Ma'am, sabi niyo po kanina, marami ang umiiyak tungkol dun sa mga complaints nga po na to. So, pwede niyo po bang mabanggit sa amin what specific complaints trigger the DTI's this investigation particularly, and how widespread? At kung sakasakali, ma'am, na the findings confirm the lapses, ano pong sanctions ang pwedeng kaharapin ng Prime Water or other providers, if ever? Unang-unang umiiyak po ay Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol, Pangasinan. Hindi lamang po yan, marami pa pong iba. Kung di po tayo nagkakamali, meron 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga water district, local water districts. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Kung ano man po ang mga aring mangyari dito, saka muna lang namin kayo bibigyan ng update. Kung ano pong sanction? Bibigyan po natin muna kayo ng update. Titignan po muna natin kung ano po ang nasa loob nito at kung ano man po ang natatago or kailangan maimbestigang mabuti, ipagbibigay alam po namin sa inyo kapag nagkaroon na po kami ng mga detalye.